sa ating pinakahihintay. Sapagkat maliban sa ngayong buwan ng simula ng eskwela, ay may mahalaga rin tayong ipinagdiriwang, ang Buwan ng Wika 2023. Ginoong Jason, sa iyong palagay, saan, kanino ba nagmula kung saan tayo ay magkaroon ng selebrasyon ng Buwan ng Wikang Pambansa? Alam mo, Binibining Princess, napakahaba ng naging kasaysayan ng ating pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Kaya doon na lang tayo sa pinakahuli. Noong ika-15 ng Hulyo 1997, pinalaki ni Pangulong Fidel Ramos ang petsa ng pagdiriwang para sa wikang Filipino. Sa bisa ng proklamasyong bilang 1041, ipinahayag ang taunang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa tuwing Agosto 1 hanggang 31. Ngayon, Binibini, bakit mahalaga na magkaroon tayo ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa? Napakahalaga ng wika, Ginoo. Ito ang pagkakakilanlan natin bilang mga Pilipino. Kaya naman napakahalaga na ating itong kilalanin at ipagmalaki. Ang selebrasyon ng Buwan ng Wika tuwing Agosto ang isa sa ating pinakamabisang paraan upang ating mabigyang pagpapahalaga ang wikang pambansa. Napakahusay, Binibini. Ako'y naniniwala sa lahat ng iyong sinabi. Salamat, Ginoo. Kaya naman, sa uyon niyan, samahan niyo kami 10 miyembro ng Dalumat at Kagawaran ng Pilipino sa mataas na paaralan ng sa uyon, ating ipagdiwang ang wika ng ating bayan. Ngayong taon ay ating muling nanamnami ang diwa ng selebrasyon ng Buwan ng Wikang Pambansa na may temang Filipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Upang ating mas maunawaan ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika at mas mabuksan ang ating isipan sa gawain ito, narito si Ginang Elvira L. Basco, ang humahaliling kumakatawan sa kagawaran ng Pilipino. Isang mapagpalayang araw sa lahat. Ngayong buwan ng Agosto ay ating pinagdiriwan ang Buwan ng Wika na may temang Filipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Sa pagbubukas ng klase ay siya ring pagbubukas ng ating selebrasyon para sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa. Amin kayong inaanyayahan na makiisa at makilahok sa lahat ng mga programa at patimpalak na inihanda ng Dalumat at Kagawaran ng Pilipino. Muli, magandang araw sa lahat. Mabuhay ang wikang Pilipino, mabuhay ang katutubong wika. Maraming salamat po, Ginang Basco. Ating muling bigang pagpapahalaga ang wikang nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan. Ating muling isapuso ang wikang sa atin ay nagbibigay ng kapayapaan at seguridad. Katarungang panlipunan na kakamit natin gamit ang wikang Filipino at sa lahat ng mga katutubong wika. Sa Uyonians, ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika ay hindi nakatulad ng mga nagdaang taon. Ngayon ay naghanda ang Dalumat at Kagawaran ng Pilipino ng mga patimpalak na maaaring ninyong salihan. Sa Uyo High School, halina tunghaya ng mga patimpalak na inihanda namin sa inyo. Mayroong 2 kategorya ang mga patimpalak para sa Buwan ng Wika 2023. Ang mga patimpalak na bukas para sa lahat at ang mga patimpalak para sa bawat baita. Ang unang patimpalak na bukas para sa lahat ay ang pagsulat ng slogan. Ito ay gaganapin sa Setyembre 1, 2023 sa Old Main Building, Cuadrero. Para sa baitang 7 at 10, 12:30 hanggang 1:30 ng hapon, at para naman sa baitang 8 at 9, 11:30 hanggang 12:30 ng umaga. Narito ang mechanics para sa pagsulat ng slogan. Ang sumunod naman na patimpalak na bukas para sa lahat ay ang pagguhit ng poster. Ito ay gaganapin sa Setyembre 1, 2023 sa Old Main Building, Cuadrero. Para sa baitang 7 at 10, 12:30 hanggang 1:30 ng hapon. At para naman sa baitang 8 at 9, 11:30 hanggang 12:30 ng umaga. Narito ang mechanics para sa pagguhit ng poster. Mayroon ding patimpalak na paggawa ng vlog na bukas para sa lahat ng baita. Ang huling araw ng pagsusumite ng gawa ay sa ika-5 ng Setyembre 2023 sa pamamagitan ng Google Drive. Narito ang mechanics para sa paggawa ng vlog.
ay sa ika-29 ng Agosto 2023. Makipag-ugnayan lamang sa inyong mga guro sa Filipino. Kaya naman sa Uyonian, isiping mabuti ang patimpalak na sasalihan. Sigurado mag-e-enjoy kayo rito. Ngayon ay narito naman ang mga patimpalak para sa bawat baita. Para sa baitang ito, ang interpretatibong pagsayaw. Ang pag-eensayo para sa patimpalak ay mula sa ika-30 ng Agosto hanggang sa ika-6 ng Setyembre. At ang araw naman ng presentasyon ay sa ika-7 ng Setyembre, 12:30 hanggang 1:30 ng hapon sa MCT Hall. Narito ang mga mechanics para sa interpretatibong pagsayaw ng baitang ito. Pagbuo at pagbasa naman ng Big Book ang patimpalak para sa ika-8 baita. Ang pagbuo ng aklat ay mula ika-30 ng Agosto hanggang ika-6 ng Setyembre. At ang araw ng presentasyon nito ay sa ika-7 ng Setyembre, 11:30 hanggang 12:30 ng hapon sa MCP Hall. Narito ang mechanics para sa pagbuo at pagbasa ng Big Book ng ika-8 baita. Ang nakalaan ng mga patimpalak para sa baitang siyam ay ang Reader's Chamber. Ang pag-eensayo ay mula sa ika-30 ng Agosto hanggang sa ika-6 ng Setyembre. At ang araw naman ng presentasyon nito ay sa ika-7 ng Setyembre, 11:30 hanggang 12:30 ng umaga sa Old Main Building Quadrangle. Narito ang mga mechanics para sa Reader's Chamber ng baitang siyam. Pagbuo at pagrampa naman ng mga tradisyonal na kasuotan na gawa sa mga recycled indigenous material mula sa iba't ibang rehiyon o probinsya, ang patimpalak na dapat paghandaan ng mga pangkat sa ika-10 baita. Ang pagbuo ng kasuotan ay mula ika-30 ng Agosto hanggang ika-6 ng Setyembre. At ang araw ng presentasyon nito ay sa ika-7 ng Setyembre, 12:30 hanggang 1:30 ng hapon sa Old Main Building Quadrangle. Narito ang mechanics para sa pagbuo at pagrampa ng mga tradisyonal na kasuotan sa ika-10 baita. Aming aasahan ang presentasyon ng bawat isa sa mga patimpalak na inihanda para sa lahat. Ating ilabas sa Uyonian sa ating mga angking galing at husay sa iba't ibang larangan. Muli, ang pagre-rehistro ng mga kalahok para sa bawat patimpalak ay sa ika-29 ng Agosto, 2023. Makipag-ugnayan lamang sa inyong guro sa Filipino. Nariyan na ang mga patimpalak na susubok at hahasa sa angking husay ng bawat sa Uyonian. Mga patimpalak na magbibigay ng kulay sa selebrasyon ng wikang pambansa. Asa namin ang inyong pakikisa at pakikilahok sa Uyonians. Sa Uyonians, ating laging tatandaan na ang wikang mayroon tayo ay napakahalaga sa ating buhay. Hindi tayo magiging Pilipino kung wala ang wikang Filipino kasama ng lahat ng wikang nagbubuklod sa ating bansa. Kaya tayo ay magalak at magdiwang. Ating palaging ipagmalaki ang wikang biyaya sa atin. Palagi itong bigyan ng importansya upang patuloy na umunlad at patuloy na yumaon. Ako si Jason Manabat, isang miyembro ng Dalumat mula sa ika-10 baita. At ako naman si Princess Gladys Nebasco, isang miyembro ng Dalumat mula sa ika-9 na baita. Mabuhay ang wikang Filipino! Mabuhay